Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Sinupalpal lang naman ni Manang Amy Marcos si Tambaloslos dito sa kagustuhan niyang charter change at term extension. Maliban po kay Manang Amy, mga ka-PL, kahit si Coco Pimentel hindi rin sang-ayon sa term extension at ang iba pang mga senador. O eto ho ang video, ipanood ko po sa inyo, pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po sa mga kaibigan natin dyan ng mga DDS. Okay? O eto na ho yung video, mga ka-PL. Panoorin na po natin. So pag sinabing review the Constitution, open ako dyan. But federalism, wag yung ibang agenda. It is always a good time to review the Constitution. Ngayon, 2024, maybe a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. However, Senator and presidential sister Amy Marcos opposes such move. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan, talagang sinasabi, pagkikiganti, paninigurado na wala lang Marcos na uupo. May mga gano'n, nakakahaka. Ma'am, tanong ko sa charter change, I know sabi niyo makulit na yung mga nagpupush pa rin ng charter change. Pero kanina nagsabi daw si Presidente. Oo, tatanungin ko kung ano exactly yung sinabi. Pero nabigla ako kasi ang usapin nga namin, talagang pangligoy ito sa ating kinakailangan tutukan, which is talaga ang kabuhayan ng tao, ang presyo ng bigas, ang pamumuhay at trabaho na kulang pa rin at hindi pa nakakabangon ng Ma'am, sa Senate po ngayon, mismo si Senator Robin Padilla, mayroon na po siyang proposal. Ay, matagal na siya pero nag-file siya ulit. Oo, matagal na silang nagpupulit tungkol dyan, pero ang problema, talagang walang boto. Ma'am, kunin ko lang yung reaction niyo dun sa ilan lang na mga provisions kasi kasama dun gusto niya pong dagdagan yung senators ng 30 elected by region. Senator Robin Padilla. Hindi pa nababasa Pero ma'am, pagkadating sa term extension, kasi meron din doon gusto niya po i-extend yung parang nakakaya naman, very self-serving naman. Nakaupo kami, papa-extend kami hanggang forever. Huwag na, nakakaya. So para sa inyo, dead in the Senate ito? Hindi ko alam, pero sa ngayon, dead in the Senate, talagang binasura na ng Senado 2 beses itong mga bike resolution, ikatlo na to. So, tignan natin. Pero sa palagay ko, ako mismo, hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Ang sakit ng sinabi ni mo, Manang Amy, ha? Maraming magagalit sa'yo niyan. Katunayan nga, marami nang nagbabash sa'yo kasi daw ikaw Maka Duterte samantalang Marcos ka.
Eh, hindi naman Marcos si Tambaloslos. Romualdez yan. Oh, maliwanag naman kasi. Sinabi ni PBBM noong February ba yun, kung hindi ako nagkakamali, na ang priority niya, ibaba ang presyo ng bilihin, mga kapiel, at hindi itong charter change. Pero Manang Aimee, ito ho ang problema ngayon. Mukhang sumasang-ayon na po yung kapatid ninyo sa pinsan ninyong Tambaloslos, Manang Aimee. Abay, parang gusto niya ng pag-usapan, reviewin. Sa bagay, walang problema doon. Ha? Tulad nga ng una kong sinabi, buhat ng pumutok itong issue dito sa Chacha, tulad ng sinabi ni Pimentel, wala siyang tutol. Maliwanag naman sa video. Economic provision, di ba? Maliwanag sinabi niya, mga ka-PL, huwag gagalawin ang term limits. Yun din ang naging stand ko noong pumutok itong issue na ito. At maliwanag naman. Sinabi din mismo ng kapatid ng Pangulo na nakakahiya naman. Nakaupo kami, tapos biglang, alam niyo na, yung dadagdagan yung kanilang termino, di ba? Sa bagay, sila, mga senador, marunong mahiya, mga ka-PL, pero si Tambaloslos, walang hiya po. Hindi marunong mahiya. Gusto. Ng patulay. Hindi pa nga natatapos yung kanyang termino. Gusto na dagdagan na naman ng ilang taon ang kanyang termino para manatili lang talaga siya, mga ka-PL, sa posisyon. Ayan. Gahaman. Ganid. Ha? Ayaw bumaba sa pwesto. Pag ganon, masyado kang gahaman. Bigyan natin ng pagkakataon ang ibang politiko na manungkulan sa bansa. Na paikliin lang. Dapat nga, paikliin pa yun eh. 3 taon, dapat nga, gawin na lang 2 taon siguro yan. Para makita naman natin, masubukan natin ang kakayahan ng ibang politiko. Ngayon kasi, ang baho-baho mo na eh. Tambaloslos. Kaya siguro, gusto mong dagdagan pa yung termino ninyo para patuloy kayo sa pamamayagpag sa anumang agenda ninyo dyan sa loob na hindi namin nalalaman. Kamusta? Mga tagapagtanggol ni Tambaloslos na mga vlogger. Sige, i-content ninyo. Ito, si Senator Coco at saka si Manang Aimee, kontrahin ninyo ang sinabi nitong dalawa. Pero sa palagay ko, mga ka-PL, maipapasa sa Kongreso ang Chacha. Pero hanggang sa Kongreso lang. Lalo na yung kagustuhan nila na term extension, hanggang sa Kongreso lang yan. Pero pagdating sa Senado, maibabasura na naman yan. Economic provision at iba pa, papayagan ng karamihang senador maliban sa term limits o pagdadagdag o pagpapalawig ng kanilang termino. Hindi papayagan yan ng Senado. Ngayon, dito tayo kay Senator Robin Padilla. Yan din ang gusto ni Robin Padilla. Charter change. Pero wala siyang sinabi na palalawigin ang termino ng mga congressman at ng mga senador, maging ng presidente at ng mga LGU official. Wala. Babaguhin lang ang 1987 Constitution, hindi dadagdagan ng term extension. Maliwanag tayo dyan, ha. Doon sa nagtatanong sa akin bakit daw hindi ko ikinontent si Robin Padilla. Yan na. Okay? Wala siyang dinagdag. Ayaw niya ng mapalawig
ang termino ninuman. Yan. Hindi ko na isa-isahin. Ninuman. Babaguhin lang, aamindahan lang ang 1987 Constitution. Okay? Tambalos-los. Ito na naman. Tambalos-los na naman nakita natin, mga kapatid. Huwag ka nang umasa na mapapalawig pa ang termino mo. Hayaan mo na maging 3 years na lang ang termino ninyong mga congressman, manatili sa kung ano man ang nakasanayan. Kasi kapag ipinagpilitan mo talaga na madagdagan pa, mapalawig pa ang inyong termino, lalabas lang po na ganid kayo sa kapangyarihan. Di ba, mga ka-PL? O ngayon ito idadagdag ko. Etong nangyari sa Japan, mga ka-PL, etong sumabit nga, kamutik na matusok ang alangala ni Tambalos-los, nitong dalawang OFW sa Japan, aba, pinapalabas ngayon ng mga makatambalos-los na mga vlogger, lalo na yung nasa PTV sikat na mama na dating nasa SMNI, na bastos di umano itong dalawang OFW. Hindi po sinadya ang pagkakatama sa mukha. Pero yung sinabi nung babae na maraming salamat po sa pag-api, o iko-correct ko yung sarili ko kasi nasabi ko dun sa unang vlog ko, pag-abi. No, inulit-ulit ko po yung video, pag-api pala yun. Inapi. Ayan, si Ka Eric. Di ba sinabi ng babae, maraming salamat po, Mr. Speaker, sa pag-api ninyo kay Ka Eric. Mali po yun. Di ba? Ganun pagkakasabi. Yun. Karapatan niya hong sabihin yun. Hindi ho kabastusan yun. Kung nasaktan etong dalawang OFW sa ginawa kay Ka Eric at kay Lauren Badoy, kung yun ang tingin niya na inaapi, karapatan niyang sabihin. Kahit man ako, nasabi ko na pang-aapi ang ginawa kay Ka Eric at kay Lauren Badoy. Pang-aapi nitong mga congressman at ng liderato ng Kongreso. Wala na ba tayong karapatan magsalita? Akala ko ba demokrasyang bansa tayo? Di ba? Huwag ganon. Abay, parang binubusalan na po ninyo ang bibig namin. Ano ito? Silent martial law na ba? Huwag ganon. May karapatan po ang bawat isa. Mamamayan, anti-government ka man o hindi, may karapatan pong magsalita. Huwag nyo pong bubusalan. Naintindihan ninyo? Kayong mga vlogger, na mga pro tambalos-los, hindi kami nakikialam sa inyo. Kahit na binabanatan ninyo ang matandang Duterte at ang pangalawang Pangulo, huwag nyo rin po sana kami pakikialaman. Nabanata namin si Tambalos-los, karapatan din po namin ito. Huwag kayong papansin. Pwede ba? Ang kitid ho ng utak natin kung ganun. Vlogger sa vlogger, babanatan ninyo. Huwag ganun. Politiko lang ang banata natin. Wala akong mapapala sa inyo kung papatulan ko kayo. Hindi ko kayo papatulan. Wala akong mapapala sa inyo. Iko-content ko. May papakita ko dyan yung mukha ninyo. No. Hindi ko gagawin yan. Politiko lang. Diyan lang ako nakapokus at hindi sa inyo. Wala akong mapapala sa inyo. Okay? Hanggang dito lang po, mga ka-PL. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at mahalin natin ang bayan. Be blessed.